Ang paglalakbay ni Katerina, ang pusong Pilipino, ang bagong pag-asa. Bakit hindi sa mayayamang Europa o sa malayang Amerika, kundi sa Pilipinas? Ang mga kabataang Ukrainian na tinangay ng digmaan at nawalan ng minamahal na asawa. Ang huling tanglaw ng pag-asa na tinahak nila habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanilang mga anak. At lumuluhang dumating nakakagulat. Hindi ito sa isang malaking syudad, kundi sa isang tahimik na probinsiya sa Pilipinas. Alam ba ninyo, ang himalang palihim na nagaganap sa gitna ng katatagan ng Pilipinas na ngayon ay sentro ng atensisyon ng buong mundo? Ano nga ba ang nakagulat na kaligtasan na natagpuan nila sa mga lalaking Pilipino na wala sa kahit saan man sa mundo? Ang nagligtas sa mag-ina mula sa bangin ng kawalan ng pag-asa ay hindi malaking tulong pinansyal o espesyal na pribilehiyo. Ito ay isang uri ng puso na itinuturing nating mga Pilipino na normal, ngunit kumikinang na parang hiyas sa paningin ng mundo. Humanda na kayo ng panyo. Ngayon, aalamin natin ang buong katotohanan ng luha at pag-ibig na hinahangaan ng mundo ngunit hindi pa napapansin ng mga Pilipino. Ang nakagulat na natagpuan ng mga kabataang Ukrainian sa mga lalaking Pilipino. Kamakailan, isang kahangahangang pagbabago ang nagaganap sa kanayunan ng Pilipinas. Sunod-sunod na pumupunta sa Pilipinas ang mga balo mula sa Ukraine. Dumarating sila, naghahanap ng bagong buhay at nangangarap na makasal sa isang lalaking Pilipino. Ang talagang nakakagulat ay ang pagpili nila sa Pilipinas at hindi sa ibang bansa, hindi sa Amerika, hindi sa Alemanya, hindi sa Pransya kundi sa Pilipinas. Ano kaya ang nagdala sa kanila sa isang maliit na kapuluan sa malayong silangan na hindi pa nila napupuntahan kailanman? Marahil may nakatagong ganda ang Pilipinas na hindi natin napapansin. Mas nakakagulat pa. Talagang nakakahanap sila ng tunay na masayang buhay pagdating nila rito. Sa isang bansang iba ang wika at ganap na naiiba ang kultura. At sila pa ay mga balo na may dalang sugat mula sa digmaan. Nakakakita sila muli ng pag-ibig at nababalik ang ngiti ng kanilang mga anak. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang totoong pangyayari. Sa pamamagitan ng hindi kapani-paniwalang paglalakbay ni Katerina, isa sa kanila, alamin natin kung bakit pinipili ng mga babaeng Ukrainian ng Pilipinas at kung gaano talaga ka-espesyal ang bansang ito. Kung tatapusin ninyo ito, tiyak na mamamangha kayo. Mga manunood, bago magsimula ang video, pakipindot muna ang subscribe, like at notification button. Nang sa gayon, may bahagi namin sa inyo ang mga kahangahangang totoong kwento na tulad nito. Kaya, simulan na natin. Kumusta? Ako si Katerina, 32 taong gulang. Nagtrabaho ako bilang nurse sa Kyiv, Ukraine. Ngayon, namumuhay ako ng bagong buhay sa isang maliit na baryo sa probinsiya ng Pilipinas. Gusto kong ibahagi sa inyo ang hindi kapani-paniwalang kwento kung paano ako napunta sa Pilipinas mula sa Ukraine. Sa katunayan, hindi lang ako. Maraming babaeng Ukrainian ang pumipili sa Pilipinas kamakailan. Sa pagkakaalam ko, sa loob lamang ng huling 2 taon, mahigit 500 babaeng Ukrainian ang dumating sa Pilipinas at mahigit 80% sa kanila ay tulad ko mga balo o babaeng mag-isang nagpapalaki ng anak. Talagang magugulat kayo sa dahilan. 2 taon na ang nakalipas. Namumuhay ako ng ordinaryong araw. Masaya kaming nakatira sa isang maliit na apartment kasama ang aking asawa, si Mikhailo, at ang aming 8 taong gulang na anak na babae, si Sofia. Nagtatrabaho ako bilang intensive care unit nurse sa isang pribadong ospital at ang aking asawa ay isang engineer sa isang kumpanya ng konstruksyon. Hindi man kalakihan ang sweldo namin, masaya kami dahil magkasama ang pamilya. Tuwing linggo, nagpipiknik kami sa tabi ng ilog Dnipro. Mahilig tumakbo si Sofia sa tabi ng ilog at tumutugtog naman si Mikhailo ng gitara at kumakanta ng mga tradisyonal na awiting Ukrainian. Noong panahong iyon, inakala kong magtatagal magpakailanman ang simpleng kaligayahang iyon. Ngunit, noong Pebrero 24, 2022, nagbago ang lahat. Bandang alas 5 ng umaga, nagising ako sa ingay ng pagsabog. Akala ko noong una, kulog, ngunit sa sunod-sunod na ingay, naramdaman kong may mali. Binuksan ng asawa ko ang bintana at bumalik na namumutla ang mukha. Katerina, nagsimula na ang digmaan. Sinasabi sa balita na sumalakay ang Russia. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang buong mundo. Tulog pa si Sofia at nag-alala ako kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ito. Noong una, inakala naming matatapos agad. Ngunit habang tumatagal, lumalala ang sitwasyon at pagkatapos ng 1 linggo, tinawag ang asawa ko sa militar. Ingatan mo si Sofia.
Kailangan kong bumalik para ipagtanggol ang bayan. Iyon ang huli naming pag-uusap ng aking asawa. Pumunta si Mikhailo sa silangang front. At pagkatapos ng 3 buwan, natanggap namin ang balita ng kanyang pagkamatay sa digmaan. Noong gabing iyon, pinatulog ko si Sofia at umiyak ako ng mag-isa sa kusina. Umiyak ako ng malakas. Ngunit, lumabas si Sofia. Tila narinig ang pag-iyak ko at hinawakan ang kamay ko. Huwag ka nang umiyak, inay. Binabantayan tayo ni Itay mula sa langit. Lalo akong nasaktan sa mga salita ng 8 taong gulang kong anak. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ko. Ang ospital namin ay nasira ng husto sa pambobomba at nagsara. Kaya nawalan ako ng trabaho. Nasira ang iba't ibang bahagi ng Kiev. At araw-araw, kailangan naming magtago sa bunker. Hindi sapat ang tulong mula sa gobyerno. At kaming mag-ina ay naghihirap sa bawat araw. Ang pinakamasakit ay ang pagbabago kay Sofia. Dahil sa pagkawala ng kanyang ama, hindi na siya masyadong nagsasalita at sinasapian ng masasamang panaginip tuwing gabi. Nanginginig siya sa tuwing makakarinig ng pagsabog at hindi na makapasok ng maayos sa paaralan. Habang naghahanap ako ng trabaho, kailangan kong iwan si Sofia sa kapitbahay na lola at lalo siyang naging tahimik. Nang dumating ang taglamig, lalong lumala ang sitwasyon. Naputol ang supply ng kuryente kaya hindi kami makapagpainit ng maayos at tumaas ng husto ang presyo ng mga bilihin. Nagboboluntaryo ako sa isang pansamantalang klinika at nakakakuha ng kaunting pagkain ngunit hindi ito sapat at kailangan kong pumila para makabili lang ng 1 piraso ng tinapay. Isang araw, nilagnat si Sofia at nang magpunta ako sa parmasya, wala na ni paracetamol. Talagang nawalan ako ng pag-asa. Ako ay isang nurse. Ngunit hindi ko man lang maasikaso ng maayos ang sarili kong anak. Noong gabing iyon, niyakap ko si Sofia at umiyak ako at nangako ako gagawin ko ang lahat para bigyan siya ng mas magandang kinabukasan. Habang nagpapatuloy ang mga araw ng kawalan ng pag-asa, isang araw, nagkataon akong may napanood na isang video sa internet. Ito ay isang dokumentaryo tungkol sa isang probinsiya sa Pilipinas. Ang payapa at tahimik na tanawin, ang mga taong nakangiti, at higit sa lahat, ang mga batang mukhang ligtas at masaya labis akong nainggit. Umiyak ako habang pinapanood ang mga bata na malayong tumatakbo at ang mga magulang na walang inaalala at nakangiti. Noon, may nakita akong nakakagulat na komento. Komento ito ng isang babaeng Ukrainian na nakatira sa Pilipinas. Dahil din sa digmaan kaya ako napunta rito. At talagang napakagandang lugar ng Pilipinas. Napakabait ng mga Pilipino. At talagang inaalagaan nila ang mga bata. Lalo na ang mga lalaking Pilipino. Dahil may kultura silang pinahahalagahan ng pamilya. Mainit silang tumanggap sa mga babaeng nasa sitwasyon naming ito. Hindi nila kami tinitingnan bilang mga balong kaawa-awa, kundi bilang tunay na katuwang. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko ang komentong iyon. Nag-isip ako, baka sakali, nagpadala ako ng pribadong mensahe sa babaeng iyon. At pagkatapos, nakarinig ako ng isang hindi kapani-paniwalang kwento mula sa kanya. Maria ang pangalan niya. At nauna siyang dumating sa Pilipinas ng 1 taon. Nawala ang kanyang asawa. At dumating siya sa Pilipinas kasama ang 2 niyang anak. At ngayon ay masaya siyang nakatira sa probinsiya ng Bohol. Kasama ang kanyang asawang Pilipino. Katerina. Maraming babaeng Ukrainian ang talagang dumarating sa Pilipinas kamakailan. Lalo na kaming mga balo. Nagbibigay ang gobyerno ng Pilipinas ng humanitarian visa at tumutulong din sa aming paglipat. At ang mga lalaki sa kanayunan ng Pilipinas ay talagang pinahahalagahan kami. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod na sinabi niya. Sa totoo lang, maraming babaeng Ukrainian ang nagkaroon ng interes sa Pilipinas matapos manood ng mga Filipino drama at pelikula. Nagkaroon din ako ng paghanga sa Pilipinas mula sa mga teleserye. Ngunit nang dumating ako rito, mas maganda pala kaysa sa drama. Ang mga lalaking Pilipino ay talagang dedicated sa pamilya at mahal na mahal ang mga bata. Mabait din ang dating asawa ko. Pero ang asawa ko ngayon ay ibang klase talaga. Nagpatuloy siya sa pagbabahagi tungkol sa buhay sa Pilipinas. Napakaligtas dito. Hindi ako natatakot maglakad mag-isa sa gabi. At hindi ako nag-aalala kahit mag-isang pumasok ang mga bata sa eskwela. At talagang maganda ang sistema ng kalusugan. Nagpunta kami sa emergency room nung nagkasakit ang bunso ko. At kahit nadayuhan kami, walang diskriminasyon at natanggap namin ang pinakamahusay na paggamot. Mas mura pa kaysa sa inakala ko. Sa sandaling iyon, isang munting pag-asa ang sumibol sa puso ko. Baka sakali, makapagsimula kami ni Sofia ng bago sa Pilipinas. Nang magsaliksik ako ng mas detalyadong impormasyon,
Nakatuklas ako ng isang talagang kahanga-hangang katotohanan. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagbibigay ng espesyal na bisa para sa mga Ukrainian evacuee at nagpapatakbo ng Settlement Assistance Program. Sistematiko nilang tinutulungan ng mga dayuhan mula sa tirahan sa loob ng isang tiyak na panahon, pati na rin sa pag-aaral ng wikang Filipino, tulong sa paghahanap buhay at tulong pangkalusugan. Ang pinaka nakakagulat ay ang sistema ng kalusugan at edukasyon sa Pilipinas na world class. Nalaman ko na ang Pilipinas ay nasa mga nangungunang ranggo sa pandaigdigang pagtatasa ng sistema ng kalusugan at ang standard ng edukasyon ay kabilang sa mga nangunguna sa mga bansa. Lalo na, ang welfare system para sa mga bata ay talagang maayos. At ang pinakagumulat sa aking puso ay ang katotohanan na ang mga single na lalaking Pilipino sa kanayunan ay seryosong nag-iisip na magpakasal sa mga babaeng Ukrainian. Hindi lang sila tumitingin sa panlabas na anyo, kundi sa mga taong nauunawaan ang aming sitwasyon at taos-pusong nais magtatag ng pamilya. Higit sa lahat, ang mga lalaking Pilipino ay tinatanggap ang reputasyon na family-centered talaga na kaiba sa mga lalaki sa ibang bansa. Nagbigay pa ng mas detalyadong paliwanag si Maria. Ang mga lalaking Pilipino ay talagang kaiba sa mga lalaking kanluranin. Tumutulong sila sa gawaing bahay at aktibong nakikilahok sa pagpapalaki ng mga bata. Ang asawa kong Pilipino ay tinatrato ang mga anak ko na parang sarili niyang mga anak. Tinutulungan niya kaming mag-aral at iginagalang ang kulturang Ukrainian para hindi malimutan ng mga bata ang Ukraine. Nagsimula akong mag-aral ng Filipino. Nakikinig ako sa mga online class at natutunan ng pangunahing pag-uusap. Nag-aral din si Sofia at syempre, mas mabilis siyang natuto kaysa sa mga matatanda. Habang nag-aaral kami ng Filipino, naramdaman kong unti-unting sumisigla ang ekspresyon ni Sofia. Ang pag-aaral ng bagong wika ay tila nagbigay ng bagong pag-asa. Inay, ang ganda pakinggan ng mahal kita sa Filipino. Noong unang beses kong makita si Sofia na tumatawa habang nag-aaral ng Filipino, talagang napuno ng damdamin ang dibdib ko. Lalo akong nagpursige na ibalik ang ngiti ng aking anak. Sa gitna ng lahat ng ito, nalaman ko ang tungkol sa isang international marriage program na nag-uugnay sa mga lalaking single sa kanayunan ng Pilipinas at mga babaeng Ukrainian. Ito ay isang programang opisyal na sinusuportahan ng local government. Hindi lang ito matchmaking, kundi isang sistematikong programa na tumutulong sa kanila na maunawaan ang kultura ng isa't isa at magkaroon ng tunay na pagtatagpo. Nang magsaliksik pa ako tungkol sa programa, talagang maayos ang pagpapatakbo nito. Una, kailangan nilang sumailalim sa psychological counseling at edukasyon tungkol sa kultura ng isa't isa. At pagkatapos lamang ng hindi bababa sa 3 buwan ng online communication sila maaaring magkita ng personal. Tiniyak nilang magkakaroon sila ng sapat na oras upang makilala ang isa't isa, hindi isang biglaang desisyon. Nag-apply ako ng nag-aalinlangan, ngunit talagang nakatanggap ako ng tawag. Isang lalaki, si Miguel Migs Reyes, na 25 taong gulang, na nagpapatakbo ng isang kapehan sa probinsiya ng Bohol, ang nagsabing gusto niya akong makilala. Naaalala ko pa nang malinaw ang unang pagkikita namin sa video call. Kumusta, Katerina? Ako si Miguel Reyes. Gumamit kami ng baluktot na Ingles at translator. Ngunit naramdaman ko ang kanyang taos-pusong intensisyon. Ang pinaka nakapukaw ng pansin sa aming unang video call ay hindi kailanman nagpakita si Miguel ng awa sa aking sitwasyon. Sa halip, iginalang niya ang aking karanasan at kakayahan bilang isang nurse. Higit sa lahat, naantig ako nang tanungin niya muna si Sofia. Gagawin ko ang lahat para maging masaya si Sofia sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansang nagpapahalaga sa edukasyon at mahal na mahal namin ang mga bata. Gusto kong tulungan si Sofia na ipagmalaki ang kultura ng Ukraine at Pilipinas. Sinabi rin ni Miguel ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng kasal sa isang dayuhang babae. Nakatira ako sa probinsiya kaya wala masyadong pagkakataon na makakilala. At sa totoo lang, maraming kabataang babae ang umiiwas sa buhay probinsiya ngayon. Ngunit pakiramdam ko, ang isang taong nakaranas ng tunay na kahirapan tulad mo, Katerina, ay mauunawaan ang halaga ng simpleng kaligayahan. At higit sa lahat, ang karanasan at lakas na nakuha mo sa pagpapalaki sa isang anak na tulad ni Sofia ay isang malaking atraksiyon sa akin. Pagkatapos ng ilang video call, nagbigay si Miguel ng nakakagulat na suhestiyon. Gusto kong magpunta sa Ukraine at makipagkita sa inyo ng personal. At kapag handa na kayo ni Sofia, bakit hindi kayo pumunta sa Pilipinas kasama ko? Siyempre, hindi ninyo kailangang magdesisyon ng mabilisan. Maglaan kayo ng sapat na oras para pag-isipan. Hindi ako makapaniwala.
Mayroon bang taong makakapunta sa Ukraine na nasa gitna ng digmaan para lang sa isang taong hindi pa niya nakikita? Ngunit seryoso si Miguel. Sa totoo lang, gusto ko ring makilala ka ng personal, Katerina. May limitasyon ng video call. Gusto ko ring makita si Sofia. At gusto kong makita at maunawaan kung anong klaseng kapaligiran ang pinamuhayan mo. Pagkatapos ng 2 buwan, talagang dumating si Miguel sa Kyiv. Nang magkita kami ng personal sa paliparan, mas mukha siyang mainit kaysa sa larawan at nagdala siya ng regalo para kay Sofia. Isang tinalak fabric doll at isang magandang bayong na may disenyo ng araw at bituin. Kumusta, Sofia? Ang manikang ito ay nakasuot ng tradisyonal na damit ng Pilipinas. Galing ito sa Pilipinas. At sana, gamitin mo itong bayong kapag pumasok ka sa eskwela sa Pilipinas. Napaluha ako nang makita ko si Sofia na nakangiting muli matapos ang mahabang panahon. Nagtagal si Miguel ng 1 linggo at nakasama kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Sabay kaming pumupunta sa air raid shelter kapag may alarma at sinamahan niya ako sa klinika kung saan ako nagtatrabaho pansamantala at tumulong. Naaalala ko ang sinabi ni Miguel matapos niya ako makitang nag-aalaga ng mga pasyente sa klinika. Katerina, napakagaling mong nurse. Kapag nagpunta ka sa Pilipinas, siguradong magiging mahusay kang medical staff. Ang Pilipinas sa isang bansang talagang iginagalang ang mga nurse. Sa loob ng 1 linggo, nakilala ko ng husto ang pagkatao ni Miguel. Talagang family-oriented siya at may pananagutan. Higit sa lahat, naantig ako sa paraan ng pagmamahal niya kay Sofia na parang sarili niyang anak. Mabilis ding napalapit si Sofia kay Miguel. Talagang masaya siya kapag binabasahan siya ni Miguel ng libro sa Filipino at tinuturuan siyang gumawa ng origami papel na hugis. At dahil nagsisikap si Miguel na matuto tungkol sa Ukraine, naging guro niya pa si Sofia. Tito Migs, ang mahal kita sa Ukrainian ay Yatebe Lublyu. Nang makita ko si Sofia na nagtuturo kay Miguel ng Ukrainian, naisip ko siya ay magiging isang tunay na mabuting ama. Pagkatapos ng 1 linggo, ipinahayag ni Miguel ang kanyang taos-pusong damdamin. Katerina, gusto kong maging ama ni Sofia at gusto kong magtatag ng masayang pamilya kasama ka. Siyempre, marami pa tayong hindi alam tungkol sa isa't isa at mayroon tayong cultural differences. Ngunit maaari tayong mag-unawaan at mag-aralan ng isa't isa. Huwag kang magmadali. Maglaan ka ng sapat na oras. Kapag nagdesisyon ka na, pumunta ka sa Pilipinas. Kaya, nagdesisyon kaming magpunta sa Pilipinas. Noong huling gabi bago kami umalis, tinanong ako ni Sofia, Inay, magiging masaya ba talaga tayo? Mahigpit kong niyakap si Sofia at sinagot ko, Oo, magiging masaya tayo. Sigurado akong sinusuportahan tayo ni Itay mula sa langit. Ang buhay sa bayan ng pag-asa, ang Pilipinas. 8 buwan na ang nakalipas mula nang dumating kami sa Pilipinas. Noong una, lahat ay bago at hindi pamilyar. Ngunit ngayon, talagang parang sarili na naming bayan ito. Ang pinaka nakakagulat ay ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas. Nakakatanggap kami ng serbisyong pangkalusugan na hindi namin kayang isipin sa Ukraine. Nang magkasakit si Sofia at pumunta kami sa emergency room, ang mga medical staff ay walang diskriminasyon sa amin bilang dayuhan at ginawa ang lahat para gamutin kami. Marami rin akong natanggap na tulong sa pagkuha ko ng lisensya bilang nurse sa Pilipinas. Mayroong support program para sa mga dayuhang health workers sa Pilipinas at nagbigay sila ng tulong sa wika pati na rin sa pagkakataon para sa practicum. Kinilala rin ang aking karanasan sa Ukraine. Talagang maganda rin ang kapaligiran ng edukasyon. Sa elementary school na pinapasukan ni Sofia, may espesyal na pag-aalaga para sa mga batang may dayuhang pinagmulan. Tinutulungan siya sa pag-aaral ng Filipino at sinisigurado nilang hindi malilimutan ni Sofia ang kultura ng Ukraine. Regular na nagkakaroon ng cultural introduction sa paaralan. Nang ipakilala ni Sofia ang tradisyonal na damit ng Ukraine at ang pagkaing Ukrainian, talagang nagpakita ng interes at pagkamangha ang mga Pilipinong bata. Hindi ko mailarawan kung gaano ipinagmamalaki ni Sofia ang sarili niya noon. Inay, sabi ng mga kaibigan ko, cool down na galing ako sa Ukraine. Talagang nagpapasalamat ako nang marinig ko ang mga salita ni Sofia. Dahil hindi siya diniskrimina ng mga Pilipinong bata dahil sa pagiging dayuhan. Sa halip, tinitingnan pa siya bilang espesyal. At talagang napakainit ng puso ng mga tao sa baryo na ito. Noong una, naiinis kami dahil hindi kami magkaintindihan. Ngunit nagsisikap ang mga kapitbahay na makipag-ugnayan sa amin gamit ang translation app. Lalo na ang lola sa tabi ng bahay namin. Napakabait. Tinuruan niya akong gumawa ng atsara. Pilipinong pika
At laging naghahanda ng merienda para kay Sofia pag uwi niya mula sa eskwela. Nakikipag-usap siya sa amin gamit ang mga senyas. Ngunit talagang nararamdaman namin ang kanyang mainit na puso. Katerina, pamilya na rin kayo. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Nang sinabi ito ng lola sa translator, muntik na akong mapaiyak. Hindi ako makapaniwala na natatanggap ko ang init na hindi ko naramdaman sa sarili kong bayan sa lugar na ito. Dahil alam ng mga tao sa baryo na galing kami sa Ukraine dahil sa digmaan, lalo silang nagiging mainit. Hindi ito awa sa mga biktima ng digmaan, kundi tinatanggap nila kami na parang tunay na pamilya. Inaanyayahan din nila kami tuwing may bayanihan sa baryo. At tinutulungan nila si Sofia na masanay sa kulturang Pilipino ng mabilis. Si Miguel, siya ay mas mabuting tao kaysa sa inakala ko. Ang kasipagan niya na bumangon ng alas 5 ng umaga at magpunta sa kapehan. Ang pagsisikap niyang mag-aral ng Filipino at Ukrainian para sa amin ni Sofia. At higit sa lahat, ang puso niya na nagmamahal kay Sofia, na parang sarili niyang anak. Lubos akong nagpapasalamat. Tinatanggap ni Miguel si Sofia bilang kanyang anak. Mula pa sa simula, nang sabihin ni Sofia na gusto niyang magkaroon ng pangalang Pilipino, nag-isip sila at binigyan siya ng pangalang Liwanag. Ang Sofia ay nangangahulugang karunungan, kaya Liwanag, kaliwanagan sa Filipino. Maganda sigurong magkaroon ng pangalang Ukrainian at Pilipino. Talagang natuwa si Sofia sa suestiyong iyon. Ngayon, Liwanag ang tawag sa kanya sa eskwela at Sofia naman sa bahay. Sabi niya, pakiramdam niya ay kinikilala ang dalawang identity niya. Noong nakaraang linggo, unang beses na tinawag ni Sofia si Miguel ng Itay. Sa Filipino syempre. Nakita kong napuno ng luha ang mata ni Miguel. Umiyak din ako dahil ngumingiti na muli si Sofia at tinanggap na niya ang kanyang bagong ama. Itay, nag-aral kami ng karate-karate do, martial arts sa eskwela ngayon. Tuwang-tuwa si Miguel nang makita niya si Sofia na masayang nagpapakita ng galaw ng karate. At tahimik niyang sinabi sa akin, Katerina, maraming salamat. Napakasaya ko na tinawag ako ni Sofia na Itay. Sisikapin kong maging mas mabuting ama. Habang gumagaling ang aking Filipino, mas marami akong nalalaman tungkol sa Pilipinas. Talagang napagtanto ko kung gaano kagaling ang bansa. Nakakagulat na bumangon ang Pilipinas mula sa mga problema nito at naging isang bansang may malaking potensyal sa Asya. At nakakapagmalaki na ang mga pelikula at kultura ng Pilipinas ay nakakaakit ng buong mundo. Lalo na nang marinig ko ang balita na sikat ang kulturang Pilipino sa buong mundo, talagang namangha ako. Sa isang maliit na kapuluan, lumikha sila ng kultura na nagpapaikot sa mundo. At higit sa lahat, ang puso ng mga Pilipinong tumatanggap sa mga dayuhan na tulad namin na nasa mahirap na sitwasyon ay talagang napakaganda. Ang Pilipinas ay hindi lang isang bansang umuunlad sa ekonomiya, kundi isang bansang may tunay na malasakit. Maraming babaeng Ukrainian ang tulad ko sa Filipino class na pinapasukan ko. Sa klase namin lang, may 12 katao at 9 sa kanila ay babaeng galing sa Ukraine. Lahat sila ay masaya sa buhay sa Pilipinas. Ang kaibigan kong si Ana ay nakatira sa Ilocos kasama ang kanyang asawang Pilipino. At sinabi niya na nagpapatakbo ang asawa niya ng farm ng tabako at iba pang produkto. Noong una, nag-aalala siya na mahirap ang farm work. Ngunit sinabi niya na masaya siyang nagtatrabaho ngayon. Iba talaga ang mga lalaking Pilipino. Tumutulong sila sa gawaing bahay at aktibo sa edukasyon ng mga bata. Iba ang style sa mga lalaking Ukrainian. Pero mas gusto ko ito. Ang kaibigan ko namang si Olga ay nagpakasal sa isang Pilipinong nagpapatakbo ng guest house sa Palawan. May 2 siyang anak at sinabi niya na pinalaki ng asawa niyang Pilipino ang 2 niyang anak na parang sarili niyang mga anak. Noong una, nahirapan ako sa wika pero mas magaling pa sa Filipino ang mga anak ko ngayon. Pero ang nakakagulat, hinihikayat ng asawa ko ang mga bata na huwag kalimutan ng Ukrainian. Sabi niya, kailangan nilang pahalagahan ang kultura ng 2 bansa. Sa pakikinig ko sa mga kwentong tulad nito, nalaman ko na hindi lang ako ang masaya. Maraming babaeng Ukrainian ang nakakahanap ng bagong buhay sa Pilipinas. Siyempre, noong una, nagkaroon kami ng mga pagsubok dahil sa cultural differences at language barrier. Hindi ako masanay sa lasa ng ilang Filipino food at nahirapan akong umangkop sa kulturang Pilipino na may mga pagkakaiba. Lalo na nang unang pumasok si Sofia sa eskwela sa Pilipinas, labis akong nag-alala. Magkakaroon ba siya ng kaibigan kahit hindi siya makaintindi ng wika? Ngunit talagang inosente at mabait ang mga Pilipinong bata. Kahit hindi sila magkaintindihan, nagsisikap silang makipaglaro. At kapag nagdadala si Sofia ng Ukrainian lunch, nagtataka sila at nagtatanong kung pwedeng tikman. Ngayon, mas magaling pa si Sofia sa Filipino kaysa sa akin.
Ang mga bata ay talagang mabilis umangkop. Ngayon, si Sofia ay parang ganap na batang Pilipino. Gusto niya ang Filipino movies. Nanonood siya ng mga local drama. At Filipino ang ginagamit niya kapag nakikipaglaro sa mga kaibigan. Inay, pakiramdam ko, Pilipino ako, pero Ukrainian pa rin. Ilang araw na ang nakalipas nang sabihin ito ni Sofia. Talagang ipinagmamalaki ko siya nang marinig ko ang mga salitang iyon. Nagpapasalamat ako na ang anak ko ay lumalaki habang minamahal ang kultura ng dalawang bansa. Inaasahan namin ni Miguel na magpakasal na sa susunod na tag-init. Magiging isang espesyal na kasal ito na pinagsama ang tradisyonal na Ukrainian at Filipino wedding. Inaasahang darating ang ate ko mula sa Ukraine at dadalo rin ang buong pamilya ni Miguel. Talagang excited akong makita ng ate ko kung paano kami namumuhay sa Pilipinas. Lalo na, gusto kong ipakita sa kanya kung gaano kasigla si Sofia ngayon. Katerina, ang sigla talaga ng boses ni Sofia. Ibang-iba siya sa dati bago kayo umalis sa Ukraine. Sabi ng ate ko tuwing nagvi-video call kami. Talagang totoo yun. Hindi na sinasapian ng masasamang panaginip si Sofia sa gabi. At masaya siyang pumapasok sa eskwela araw-araw. Minsan, parang panaginip. 2 taon na ang nakalipas. Nanginginig ako sa ingay ng pambobomba at nagtatago sa bunker. Ngunit ngayon, nagtatatag ako ng bagong pamilya kasama ang taong mahal ko sa payapang probinsiya ng Pilipinas. Siyempre, minsan, naaalala ko ang aking bayan. Nag-aalala ako sa mga kaibigan at pamilya na naiwan sa Ukraine. Sumasakit ang dibdib ko tuwing may balita tungkol sa Ukraine. Ngunit ang kaya kong gawin ngayon ay mamuhay ng masigasig dito at maging kapaki-pakinabang sa muling pagtatayo ng Ukraine kapag dumating ang kapayapaan. At umaasa ako na ang aming sitwasyon ay maging pag-asa rin para sa ibang babaeng Ukrainian. Gusto kong ipakita sa kanila na hindi nagtatapos ang buhay kahit mawala ang lahat dahil sa digmaan. Maaari tayong magsimula muli sa isang bagong lugar. Kamakailan, nagsimula akong magboluntaryo dahil gusto kong ibalik ang tulong na natanggap ko sa Pilipinas sa ibang tao. Nagboboluntaryo ako bilang counselor para sa mga bagong dating na babaeng Ukrainian. Tinutulungan ko silang umangkop sa buhay sa Pilipinas gamit ang sarili kong karanasan. Ate Katerina, dahil sa iyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Gusto ko ring magsimula ng bago sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni Marina na kinausap ko kamakailan. Tuwing maririnig ko ang mga salitang iyon, talagang nararamdaman ko ang kahalagahan ng ginagawa ko. Nagpapasalamat ako na maipapasa ko sa iba ang tulong na natanggap ko. Nagpapatuloy pa rin ang tulong ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga Ukrainian evacuee. Kamakailan, nagkaroon ng mga job placement program kaya dumarami ang pagkakataong makapagtrabaho sila ayon sa kanilang espesyalidad. Malapit na rin akong makakuha ng full license bilang nurse sa Pilipinas at magtatrabaho ako sa isang local hospital. Ang bansang Pilipinas ay talagang espesyal. Hindi lang ito isang bansang umuunlad sa ekonomiya, kundi isang bansang may mainit na puso. Isang bansa na hindi nagtatago ng likod at nag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. Isang bansa na gumagalang at yumayakap sa iba't ibang kultura. At higit sa lahat, isang bansa na taos-pusong nag-iisip sa kinabukasan ng mga bata. Ngayon, talagang naiintindihan ko kung bakit maraming babaeng Ukrainian ang pumipili sa Pilipinas. Una, ang kaligtasan ng Pilipinas. Bilang isang taong nakaranas ng digmaan, alam ko kung gaano kahalaga ang payapang araw-araw na buhay. Talagang ligtas ang Pilipinas. Hindi ako natatakot maglakad mag-isa kahit gabing-gabi. At hindi ako nag-aalala kahit mag-isang pumasok ang anak ko sa eskwela. Ang ganitong kaligtasan ay talagang mahalaga. Pangalawa, ang sistema ng edukasyon at kalusugan. Sikat ang edukasyon sa Pilipinas sa buong mundo, hindi ba? May kumpiyansa ako na magiging mahusay na individual ang aming mga anak kung mag-aaral sila rito. Ang sistema ng kalusugan ay talagang sistematiko at maunlad. Higit sa lahat, nakakatanggap ng paggamot ang mga dayuhan nang walang diskriminasyon. Pangatlo, ang kultura ng lalaking Pilipino na nagpapahalaga sa pamilya. Kaiba sa mga lalaking kanluranin, talagang pinahahalagahan ng mga lalaking Pilipino ang pamilya. Lalo na mahal nila ang mga bata, hindi ba? Para sa mga balo na tulad namin, talagang mahalaga ang puntong ito. Hindi kami tinitingnan ng mga lalaking Pilipino bilang mga kaawa-awang tao, kundi bilang tunay na katuwang. Pang-apat, hindi rin maaaring baliwalain ang epekto ng kulturang Pilipino. Kahit sa Ukraine, sikat ang mga pelikula at kultura ng Pilipinas at marami ring pinapanood na Filipino drama.
Mayroon na kaming magandang imahe ng Pilipinas. Panlima, ang sistematikong support policy ng gobyerno ng Pilipinas. Tumatanggap din ng ibang bansa ng mga evacuee, ngunit hindi marami ang bansang tumutulong ng sistematiko sa paglipat tulad ng Pilipinas. Talagang detalyado ang tulong nila. Mula sa edukasyon sa wika, tulong sa paghahanap buhay, tulong pangkalusugan, hanggang sa suporta sa edukasyon. Pang-anim, ang mainit na puso ng mga Pilipino. Noong una, nag-alala ako na hindi ako masanay sa kultura ng silangan. Ngunit pagdating ko rito, talagang napakabait ng mga Pilipino. Lalo na ang pagmamahal nila sa mga bata ay kakaiba. Talagang nagpapasalamat ako tuwing nakikita ko ang mainit na tingin ng mga kapitbahay kay Sofia. Pang-pito, ang potensyal ng pag-unlad ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay umuunlad sa lahat ng aspeto teknolohiya, kultura, at ekonomiya. Kung lalaki ang aming mga anak sa ganitong bansa, magkakaroon sila ng talagang magandang kinabukasan. Dahil sa mga dahilang ito, dumarami ang babaeng Ukrainian na pumipili sa Pilipinas. At nang dumating kami at namuhay dito, mas maganda pa pala kaysa sa inasahan namin. Ngayon, talagang masaya ako. Siyempre, naiisip ko pa rin ang Ukraine, ngunit nakahanap ako ng bagong buhay sa Pilipinas. Higit sa lahat, ang pinakamalaking kaligayahan ay ang pagngiti ni Sofia muli. Gusto kong ibigay sa ibang tao ang lahat ng pag-ibig at malasakit na natanggap ko sa Pilipinas. Kapag ganap na ako nakapag-Filipino, gusto kong tulungan pa ang mas maraming babaeng Ukrainian na darating. At gusto kong mag-ambag sa cultural exchange sa pagitan ng Pilipinas at Ukraine. Sa sandaling ito, mayroon pa ring mga babae sa kung saan sa Ukraine na naghahanap ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tulad ko. Gusto kong sabihin sa kanila, huwag kayong sumuko. Hinihintay kayo ng bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ay talagang isang bansa ng pag-asa. Hindi lang isang bansang nakamit ang tagumpay sa ekonomiya, kundi isang bansang taos-pusong nagpapahalaga sa tao. Isang bansang kumikilala at yumayakap sa diversity. At isang bansang nagbibigay ng bagong pagkakataon sa sino man. Mananatili ako sa Pilipinas at gusto kong maging bahagi ng bansang ito. At gusto kong tulungan si Sofia na lumaking isang mapagmataas na Pilipino at kasabay nito, isang mapagmataas na Ukrainian. Mga manonood, kumusta ang kwento ni Katerina? Kahit ngayon, maraming tao sa buong mundo na nakakaranas ng pagsubok ang tumitingin sa Pilipinas bilang lugar ng pag-asa. Hindi ba't nakakagulat na marami palang babaeng galing sa Ukraine, tulad ni Katerina? Sa pagtingin sa ganitong sitwasyon, napagtatanto natin kung gaano kahanga-hanga ang ating bansa. Hindi lang ito isang bansang maunlad sa ekonomiya, kundi isang bansang talagang nagpapahalaga sa tao at tumatanggap ng may init. Nakakapagmalaki na ang ligtas na lipunan ng Pilipinas, ang mahusay na sistema ng edukasyon, ang world-class na serbisyong pangkalusugan, at higit sa lahat, ang kultura ng lalaking Pilipino na nagpapahalaga sa pamilya ay kinikilala ng mundo. Ang pag-akit ng kulturang Pilipino at mga pelikula sa mundo ay hindi lang nagkataon. Marahil, ang mainit na puso ng mga Pilipino at ang pag-ibig sa pamilya na nakapaloob dito ang nakakaantig sa puso ng mga tao sa mundo. Umaasa ako na tayong lahat ay patuloy na magbigay ng mainit na malasakit upang ang mga tao tulad ni Katerina ay makahanap ng masayang buhay sa Pilipinas. At sa pamamagitan ng mga taong tulad nila, umaasa ako na mas kumalat pa sa mundo ang magandang kultura ng Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong nakakaantig na kwento, pakipindot ng malakas ang like button at subscribe at notification setting para mas marami pa tayong masiyahan sa kwento. Ang inyong maliit na malasakit ang magiging malaking lakas upang maibahagi ang ganitong mga maiinit na kwento. At ngayong araw, mayroon akong isang balita na gusto kong ibahagi sa huli. Ito ay isang magandang balita para sa lahat ng mga taong masigasig na namumuhay sa isang bagong kapaligiran tulad ni Katerina, lalo na sa mga nagtatrabaho ng husto sa farm sa probinsiya at sa lahat ng nag-aalala sa kalusugan ng kanilang likod habang sila ay tumatanda. Ang isang pambalot, suporta sa likod, ay talagang nakakatulong sa mga taong matagal na nakatayo o nagtatrabaho na may mabigat na bigat sa likod. Ito ay isang produkto na espesyal na dinisenyo para sa kalusugan ng likod ng mga middle-aged at elderly at nagpapakita ito ng komportableng pagsusuot at mahusay na suporta. Sinuportahan namin ang masiglang araw-araw na buhay ng ating mga nakatatanda na naghihirap sa farm work, sa lahat ng masigasig na nagtatrabaho sa isang bagong kapaligiran at sa lahat ng naghahanda para sa isang malusog na pagtanda. Inirerekomenda namin na pangalagaan ninyo ang inyong likod ng maaga. Magkita-kita tayo sa susunod na may mas nakakaantig at nakakagulat na kwento.
Salamat.